May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labanan yan. Hello, pahinga! Hello, pride for you. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang fashion. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Research happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento. Iba't sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Bishop Buddy Ballesteros. Alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes, 29 ng buwan ng Hunyo. Uy, bisperas ng sweldo. The highlight, lakay. Sa ating mga headlines, Senator Rodante Marcoleta kakasuhan ng plunder ni Ombudsman Boying Remulla. Dating DPWH Secretary Manny Bunuan gagawing saksi, state witness. Higit 4,000 pulis ikinalat sa paligid ng mga eskwelahan sa Metro Manila. Seguridad tiniyak ng NCRPO. Klase naman sa isang eskwelahan sa Batangas City sinuspindi matapos sa pagmantaan online ng pag-atake tulad sa Leyte o mass shooting. 4 na barko ng China bumuntot sa joint drills ng AFP at US Coast Guard cutters para sa dagdag patrolya sa Baho de Masinloc. Baril na itinutok na isang retiradong general sa isang motorista. Iniimbestigan ng PNP kung meron itong lisensya. Presyo ng petrolyo asahan ng dagdag bawas bukas. Diesel may bawas na higit piso habang gasolina posibleng may pagtaas. Mga drivers na kasapi ng piston sumugod sa Supreme Court. Naghain ng petisyon at sila ay nagkilos protesta.
Project site ng Maynilad sa Las Piñas City biglang gumuho. 2 ang namatay at 1 ang sugatan. 4 na pong Pinoy seamen nasakay ng 2 barkong inatake sa Strait of Hormuz. Ligtas ay naman sa Malacanang. Low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility, malaki ang tsansang maging bagyo. Tatawagin sa pangalang Henry ayon sa Pag-asa. Bagyo na naman. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umarangkada na ang mas maigpit na pag-inspeksyon sa mga kagamitan ng mga estudyante. Sa Maynila, kasunod na naitalang karasan sa loob ng mga paaralan. Pero dahil mano-mano ang pag-check sa mga bag ng mga estudyante, naging mahaba na rin ang pila na mag-aaral sa labas ng kanilang eskwelahan. Dahil dito ay minungkay na lang ng ilang mamagulang na dapat abisuan na sila ng mga class advisor kung ano ang mga gamitang hindi dapat dalhin. Kabilang din sa kanilang suggestion na dapat gumamit din ng metal detector at hindi lamang simpleng pagbubukas ng bag ang ginagawa. Bukod dito ay dapat din anyang inspeksyonin na lamang ang mga gamit bago sila makapasok sa classroom at hindi sa labas ng paaralan upang hindi sila malate sa kanilang mga klase. Aba, 1 kilometro na yata yun. Diyos ko. Matatanda ang nagbigay ng direktiba si Manila Mayor Isko Moreno. Nahigpitan ang inspection sa mga estudyante para matiyak ang kanilang kaligtasan sa loob ng mga paaralan. Dinagdagan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang deployment ng mga pulis sa paligid ng mga paaralan. Sabi sa DZRH News ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, bantay sarado ng mahigit 4,000 pulis ang mga eskwelahan. Patuloy rin anya ang koordinasyon ng hanay sa school administrators at mga lokal na pamalaan para sa latag ng seguridad. Bagamat walang opisyal na hiling para sa karagdagang security assistance, siniguro ni Asilo na kumikilos na ang pulisya ngayon pa lang. Handa rin anya ang NCRPO na tumulong sa inspeksyon, partikular sa pagde-deploy ng metal detectors sa gate ng mga paaralan. Nang tanungin kung may datos ng mga insidente, sinabi ng spokesperson na may mga naiulat na ganito pero hindi naman school-related. Patuloy anya ang monitoring ng NCRPO sa paligid ng mga paaralan upang makapaglatag ng intervention at karampatang aksyon. Sinuspindi naman ang klase ngayong Lunes sa isang eskwelahan sa Batangas City dahil sa kumalat na banta ng mass shooting. Ginawa ng Batangas City Integrated High School ang aksyon, hakbang, bilang precautionary measures para sa kaligtasan ng mga estudyante, mga guro at mamagulang at non-teaching personnel. Ipinabot ang pagbabanta ng mass shooting sa Facebook page ng nasabing high school. Ayon sa mensahe, target umano ng pag-atake sa mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 10. Batay sa report, ang dummy account ng nasa likod ng nabanggit na pagbabanta ay mula sa isang nagpakilalang grade 10 student na biktima ng pambubuli. Kasalukuyan nang nagipagtulungan ang pamunuan ng Batangas City Integrated National High School sa pulisya upang matukoy ang nasa likod ng online threat. Samantala, inanunsyo na ng paaralan ang suspension ng klase at manatili until further notice. Sa iba pang balita, malakas pa rin ang kaso laban kay VP Sara Duterte kahit hindi mabuksan ang selyadong kahon ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa impeachment trial na naglalaman ng kanilang tax records. Ayon kay House Prosecutor Trial Spokesman Zia Alonto Adjong, kahit hindi mabuksan ang kahon, nananatiling malakas ang iba nilang ebidensya sa Article 2 na may kaugnayan sa kaso ng unexplained wealth. Pero giit ni Adjong, mahalaga pa rin ang BIR box dahil dito malalaman
malalaman kung naaayon sa batas ang mga kinikita ng Vice-Presidente at ito ang kukumpleto sa financial standing nilang mag-asawa. Naniniwala rin si Adjong na baka natatakot ang defense team na mabuksan ng kahon dahil wala silang malinaw na paliwanag sa paglobo ng yaman ng pangalawang Pangulo. Handa naman sa mga banat ng mga buzzers ang 2 sa 4 na bagong naidagdag na private prosecutors para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Aminado sina Attorney May Divina Gracia at Attorney Reynaldo Robles na posibleng gawing issue ng ilan ang kanilang mga naging dating kliyente na niugnay sa issue ng flood control scandal. Nilinaw ni Attorney Divina Gracia na dating abogado ni Yumaong dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral na ang kanya naging papel noon ay upang tekin lamang ang due process para sa dating opisyal. Ipinaliwanag naman ni Attorney Robles na naging kliyente naman niya si dating Senador Antonio Trillanes IV na naipaglaban lamang anya upang papanagutin ang mga tiwali opisyal ng pamahalaan. Narito si Attorney Divina Gracia at Attorney Robles. When I represented former Yusek Cabral, I was defending her due process rights, and accountability po entails due process, evidence, fairness, and respect for the law. I represented former Senator Trillanes, no? Siya naman po ay consistent sa habol sa accountability ng ating mga public officers. Samantala, ipinakilala ng House Prosecution Team ang bagong batch ng private prosecutors na tutulong sa kanila sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Sila ay sina Attorney Theodore Te, dating spokesman ng Korte Suprema, Attorney Reynaldo Robles, civil and criminal litigator, Attorney Armand Labay at Attorney May Divina Gracia. Si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers naman ang nadagdag sa House Trial spokesperson na kinilala rin para sa kanyang ambag sa pagdinig ng Quadcom na naging dahilan din para maisulong ang impeachment complaints laban sa Vice-Presidente. Makakasama ni Barbers na magpaliwanag sa panig ng prosecution sina Representative Zia Alonto Adjong at Rene Co. Sasampahan na ombudsman ng kasong plunder ngayong linggo sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta. Ito naman ang anunsyo ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Kaugnay sa hindi pagdedeklara ni Marcoleta ng kanyang tinanggap na campaign contributions noong nakalipas na 2025 midterm elections. Nag-ugat ang kaso sa pag-amin ng senador na kanyang inilihim ang donasyon ng kanyang mga kaibigan na nakiusap na panatiling anonymous ang kanilang pagkakakilanlan. Sinabi ni Marcoleta noon na dahil ang pondo ay kanyang tinanggap isang buwan bago opisyal na campaign period, ito daw ay may tuturing na personal funds sa ilalim ng tinatawag na Penera Doctrine. Nakasad sa doktrina na maaari lamang ideklarang kandidato ang isang aspirante kapag nagsimula na ang campaign period. Nauna nang sinabi ni Marcoleta na ang reklamo ng ombudsman laban sa kanya ay ginagawa lamang para siya ay patahimikin. Samantala, bukas na muli sa mga bisita ang Senado. Ito ang inanunsyo ni Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw, pero giit ng mambabatas mananatiling mahigpit ang seguridad para sa kaligtasan ng mga senador, kawani, bisita at mga kasapi ng media. Sa ilalim ng bagong patakaran, obligadong dumaan ang lahat sa Visitor Management System o VMS ng OSAA, bukod pa sa walang humpay na inspeksyon sa mga gate at pagpapakita ng valid ID. Ayon kay Gatchalian, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga security agency para mapanatiling ligtas ang buong pasilidad. Narito ang Senate President.
papayagan na ng Senado ang pagpasok ng mga bisita alinsunod sa Visitor Management System na ipinapatupad ng USAA. Kabilang dito ang patuloy na inspeksyon sa mga pasukan, pagpapakita ng wastong identification, pagbabantay sa paligid ng Senado at iba pang hakbang upang tiyaking ligtas ang lahat. Tandaan na noong Hunyo 9 pa isinailalim sa heightened alert ang Senado dahil sa natanggap na banta sa seguridad na naging dahilan. Kaya pansamantalang ipinatigil noon ang pagpapapasok ng mga bisita. Hinimok naman ni Senator J.V. Ejercito bilang bagong chairman ng Senate Committee on Finance ang administrasyon na simulan ng muli ang government spending upang makatulong sa pag-usad ng ating ekonomiya. Ayon kay Senator Ejercito, bumagal masyado ang ikot na ekonomiya ng bansa dahil sa paghihigpit na ginawa kasunod ng mga masalimot o issue nitong nakalipas na kontrobersya ng flood control scandal. Ayon sa Senador, kailangan na ang balanse sa paghigpit at pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya at paggastos ng gobyerno sa mga infrastructure projects para makatulong sa ating ekonomiya. Ang inaalala ngayon ni Senator JB ay kung paano ang gagawin nilang schedule dahil nalalapit na ang impeachment trial laban naman kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ay magpapang-abot ito sa budget hearing session. Umaasa ang senador na mabilis na matapos ang impeachment trial upang masusin nilang mabuti ang national budget. Kabilang na ang pandagdag sa pondo para naman sa kalusugan. Sa iba pang balita, inamin ni resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin na wala siyang alien employment permit sa clarificatory hearing ng Department of Labor and Employment o DOLE ngayong araw. Ayon kay Baldwin, nakatanggap siya noon ng AEP form via email taong 2015 pero hindi niya ito nasagutan. Sa pagdinig, sinabi rin ni DOLE Secretary Tolentino na walang AEP si Baldwin sa Bureau of Internal Employment. Depensa naman ang kampo ni Baldwin na hindi na niya kinakailangan ng permit dahil siya naman ay isang permanenteng residente at mayroon pa siyang visa. Ipasa subpina naman ng DOLE ang isa pang opisyal ng Ateneo de Manila para dumalo sa special panel hearing ukol sa employment ni Baldwin sa darating na Hulyo 9. Naging matagumpay naman ang isinagawang maritime cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine Coast Guard at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Ito sa kabila ng nararanasang sama ng panahon sa lugar at ang pagbuntot ng 4 na Chinese vessel kasama na ang isang warship. Ayon kay Jennifer Monforte, kapitan ng BRP Antonio Luna, bahagi ito ng commitment ng militar na dalasan pa ang pagpapatrolya lalo sa lugar ng Bajo de Masinloc. Matandaang ang BRP Antonio Luna rin ang nakadiskubre ng illegal structures ng China sa Scarborough Shoal na matagumpay na naalis matapos iprotesta. Sabi pa ni Monforte na nakadisenyo ang drills hindi para sa warfare kundi para hasain ang kakayahan ng interoperability ng mga kasamang Coast Guard vessels. Ito si Jennifer Monforte. Yung exercise natin is Coast Guard exercises talaga. Hindi masyado pang Navy. Pero ganun pa man, meron namang serial na pwedeng pang Navy kagaya ng DBSS at yung DC. Pero yung DC exercise kasi parati namin ginagawa sa Philippine Navy na rin yun kahit nasa port kami. Si Commodore Jennifer Monforte.
Lalaki pala yun. May kaklase din ako dati lakay. Lalaki, ganon. Jennifer ang pangalan. Jennifer din, lalaki? Oo, one lakay. Oh. Samantala, kaugnay na balitang yan, 4 na Chinese vessels ang mistulang nagmanman sa isinagawang maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika sa bahagi ng Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Target sanang lumapit ng hanggang 20 nautical miles ng Philippine Armed Forces at United States Coast Guard sa Bajo de Masinloc. Pero wala pang 50 nautical miles ang layo sa traditional fishing ground. Isang Chinese warship at 3 China Coast Guard vessels na ang nagkalat sa radar ng BRP Antonio Luna. Ayon kay Captain Jennifer Monforte, commanding officer ng barko, 2 araw na bumuntot sa kanila ang People's Liberation Army warship na isang Jiangkei class na may bow number 555. Babalikan natin ang ilang pang detalye ng ating mga balita. Baril na itinutok na isang retiradong general sa isang motorista. Iimbestigan ng pulisya kung ito ay mayroong lisensya. Uy, presyo ng petroleum products mga kuya, ha? Good news at bad news. Sa mga gumagamit ng diesel, good news. Dahil meron daw rollback na mahigit piso. Pero ang gasolina tataas. 4 na pong Philippine seamen na sa kanilang 2 barkong inatake. Sinalakay Strait of Hormuz. Tiniyak ng Malacanang na sila ay ligtas. At panibagong sama ng panahon, namatasan sila ang bahagi ng Surigao. At kapag ito ay naging bagyo at pumasok sa bansa, tatawagin itong bagyong Henry. At meron ba kayong mga kamag-anak na matagal nang nakulong na kung tutuusin ay sobra-sobra na ang kanilang pagkakulong sa kanilang parusa? Abay, mamaya po makinig kayo, masumubaybay dahil sila ay maaaring matulungan ng libre. Ayan, may makausap po tayong justice mamaya para sa nasabing tulong sa mga PDL na sobra-sobra na ang kanilang pagkakakulong. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Kuyang Larry Francisco. Aloha. Alas 4:29. Ang oras na yan ay hatid sa... Fabcon, amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Kung Pinoy ka, paniguradong narinig mo na sa ibang tao na kapag daw nahulog ang pagkain at pinulot mo agad bago ang 5 segundo, ay ligtas pa rin daw itong kainin. Pero, gaano nga ba katotoo ang tinatawag nating 5-second rule? May mga nagsasabi na totoo ang 5-second rule, pero agad itong pinapasinungalingan ng ilang pag-aaral. Ayon sa pag-aaral ng Rutgers, ang paglipat ng bakterya sa isang pagkain na nahulog ay may bilis lamang na less than a second hanggang 1 segundo. Ganito rin ang lumalabas sa isang research ng isang estudyante sa University of Illinois, kung saan maraming germs agad ang lumipat sa pagkain matapos nitong mahulog sa sahig.
Ibig sabihin, matapos mahulog ang isang pagkain ay hindi na ito safe na kainin pa. Nakadepende rin daw ang bilis ng transfer ng germs tulad ng Salmonella at E. coli sa moisture nito at sa uri ng surface na pinaghulugan nito. Halimbawa, kung ang pagkain mo ay mamasa-masa at malagkit at nahulog ito sa sahig, mas mataas ang contamination rate nito o mas mabilis ang pagkapit ng dumi kumpara sa dry at hard food na nahulog. Ayon naman kay Robert Romaine, isang food safety consultant sa Art Institute of California, itinuturing na marumi lahat ng surface at lahat ng lalapag dito ay itinuturing ng basura. Upang masiguro naman ang ating kaligtasan at maiwasan ang pagkakasakit, mas mainam daw na wag nang kainin at itapon na lamang ang mga nahulog na pagkain, lalo na sa mga prone sa sakit tulad na lang ng mga bata, buntis, matanda at yung may mahinang immune system. Pero kung wala ng choice, ay pwede rin naman daw hugasan muna ng maigi ang pagkain. Safety first nga, ika nga nila. Kaya naman maituturing pa rin na myth ang paniniwala sa konsepto ng 5-second rule o ang pagkain muli sa nahulog na pagkain ng wala pang 5 segundo. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Sa Justice Fred Ampuan, Hermana Rosie Sarangaya at Dr. Isa Suntay, oras Mistea. Ganap ng 4:38 ng hapon. Oras na para mamigay tayo ng papremyo sa ating Kring Kring Panalo Promo. Kring Kring, take it away. Makinig maigi! Ito na ang chance mo na manalo ng instant 500 pesos kapag darinig mo na ang mahiwagang Kring Kring. Tingnan mo na ang iyong cellphone, baka ikaw na ang susunod naming winner sa Kring Kring Panalo Malakas sa telepono. Para sumali, bisitahin ang Facebook page ng DZRH, fill up pa ng Google Sheet na nakapin sa DZRH FB page at hintayin ang aming tawag sa telepono. Kring-kring na! Sino ang natawagan ni Kring Kring Mistea? Teacher? Hello, Ate Mildred Lissing ng Maynila. Oh, si Ate Mildred. Ate Mildred, magandang hapon. Saan po kayo sa Manila? Mabuhay din po. Good afternoon po. Ayan, saan kayo sa Manila, ate? Santa Cruz, Manila. Santa Cruz, Manila. Ayan, oo. Abay, simple lamang aming tanong, Ate Mildred, para kayo po ay manalo, ha? Ayan, sino ang Yorme ng Maynila? Mayor Isko Moreno po. Hindi po yan po. Hindi po yan ang tanong ko, ate. Ayan. Follow-up question. Follow-up question. Ayan. Ano ang number 1 radio station sa buong Pilipinas at kauna-unahan sa buong bansa? Walang iba kundi DCRH Ang po. galing-galing mo talaga, ate. Congratulations, Ate Mildred Lissing from Santa Cruz, Manila. Standby sa ating mga report, standby Let Narciso mula sa Malacanang, Manang Milky mula sa Kamara, at standby Raymond at Paz mula sa Senado. At mga kuyang mga ating, meron po ba yung mga kamag-anak na nakulong na at sobra-sobra ang kanilang pagkakakulong pero hindi pa sila pinapalaya? Overtime na lakay. Ayan, yung mga PDL na overstay na po mahabigan sa mga kulungan. Abay, ngayon po ay kaugnayan natin ang isang retired justice ng Court of Appeals at siya po ang Worshipful Master ng St. Germain Masonic Class number 517. Aba, Mr. baka may kamag-anak ang PDL na overstay na sa City Jail. Parang wala akong matanda ang kilala. Wala naman. Abay, sila ay meron tinatawag na legal and compassionate mission sa loob ng Manila City Jail. Wow. July 1. Aba, Justice Fred Ampuan ko yang sir. Magandang hapon po sa inyo, Justice. Magandang hapon po, Kuya Ndio, sir. Kasama at magandang hapon sa DZRH, ang kauna-unahan. Aba. Parang gusto rin manalo sa kring-kring lakay. Hindi mo na kailangan ng premyo, Kuya Justice, sir. Ayan. Siya dapat ang magbigay ng premyo lakay. Dagdagan mo na lang, sabi ni Teacher Teya. Ayan. Ayan, Justice.
Justice Fred Ampuan, ano po itong programa ninyo na legal and compassionate mission sa Oblo, sa Manila City Jail? Actually, ano po ito, kami ay pupunta ng Manila City Jail ng July 1, 2026, 2 p.m. hanggang 4:30 p.m. Okay. Ito po ay free, legal, and compassionate mission na kung saan yung mga PDL po ay mayroon kaming guidance program, advocacy, and counseling. Tapos may rehabilitation, may education, at saka opportunity. Ngayon po, ang una namin gagawin, yung mga matatagal na po sa kulungan na kung saan ang kanilang kaso ay, let's say, mayroon lamang 1 taon na pagkakakulong in accordance with the revised penal code or in a special law, at lumampas na po yung kanilang stay, kami po ay magmumusyon sa husgado para sila ay ma-release na sa kanila sa kulungan. Ito po ay para free na sila at of course, siyempre, tulong na rin sa ating gobyerno dahil mababawasan na ang budget sa kulungan. To free up space. Tsaka lumuwag ang bilangguan. Development, di ba? Opo. Ano sa... marami ba ang mga PDLs na overstay na sa mga kulungan, Justice? Yung po namin ang aalamin muna bukas sa July 1 kung ilan ang mga matagal nang nakakulong dyan sa kulungan. At after that, kukunin namin kung saan yung kanilang mga kaso, anong mga korte, and after that, magmumusyon na po kami. Yung ating mga abogado sa St. Germain Masonic Lodge number 517. Matanong ko lang, Justice Ampuan, kayo po'y mag-iikot ba sa lahat ng mga city jail or may particular lang po na area? Ito yung umpisa po namin sa Manila City Jail at tutulungan po tayo doon mag-identify ng City Warden, si Superintendent Michelle ng Bonto po. Pero pwede pong... Pero Justice, pwede pong huminga ng tulong sa inyo ang mga PDL sa buong bansa na overstay na sa kulungan. Yes sir, yun yung aming yun ang aming mission. Okay. At Justice, saan po sila pwede makipag-ugnayan sa mga may mga kamag-anak na PDL na sobra na ang pagkakakulong? Pwede po sa akin na may ang telephone number ko po ay 0917 396-2750. 396-2570. 2750 po. 2750. Ayan. Pwede po sila mag-text tapos pupuntahan namin at titingnan namin kung ano na yung kalagayan ng kanilang mga kaso sa husgado. Aba, maganda yan na Justice. Ayan, nakatulong na kayo para lumuwag ang mga kulungan at makakakalabas na ang mga overstaying. At pwedeng magbago, Justice. Yes, sir. Kasi isasamahan namin ng ng education at saka most likely opportunity kung sila ay nasa labas na ng kulungan. Ayan. Justice Fred Ampuan, sir. Ayan, maraming salamat po at hanya't uulitin natin ito. Magandang hapon at mabuhay po ang mga taga St. Germain Masonic Lodge number 517 sa inyong legal and compassionate mission sa mga bilangguan. Salamat po. Thank you very much, Justice. Your Honor, sir. Yes sir, tinatawagan ko rin ang ating mga kasamahang abogado na pwede tayong mag-request sa IBP na i-deduct ito sa kanilang ulas. Ano yan? Yung ulas po, yung mandatory yun na ang isang abogado ay dapat mag-render ng free legal services. Pro bono. Pro bono. 60 hours a year. Ganun ba? Maganda. 3 years. Ayan, maganda yan, Justice. Okay, Justice, maraming salamat at ulit-ulitin namin itong programa nyong ito. Thank you and good afternoon, Justice. Thank you so much, very merciful, sir. Thank you so much. Maraming salamat, Your Honor, sir. Justice Fred Ampuan, ang Worshipful Master ng St. Germain Masonic Lodge number 517 sa kanilang legal and compassionate mission na sisimulan sa Manila City Jail sa July 1, alas 2 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon. Thank you and mabuhay po kayo, Justice. Diyan kasi sa lodge nila maraming dyan. Lawyers.
May mga justices, may mga judges, at mga lawyers. Kaya maganda yung kanilang project. Advocacy, Yes, ayan, advocacy. mission, Yes. programa. Maraming salamat, Justice Fred Ampuan, at hatawin na natin ang mga reports. Malacanang iginit na hindi nagpapahinga ang administrasyon para mapanagot ang mga sangkot sa flood control scandal. Ang bagal-bagal kasi, Miss Leta, yan. Hanggang kailan na yung target kasi, Lakay? Abay, 29 days na lang. Akala kang 2028 naman kasi. 29 days na lang 1 year na nung simula ni Pangulong Marcos ang kanyang kampanya laban sa mga tiwali ng ipagsigawang Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! abay, dapat lang silang mahiya, Mr. President, pero bilis-bilisan po natin. Baka magkalimutan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Mistea muling iginiit ng Malacanang na patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga para mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon kaugnay ng flood control scandal. Tugon ito ng palasyo sa angal ng mga nagprotesta sa White Ribbon Movement March kahapon na hindi pa rin napapanagot ang mga sangkot sa katiwalian mag-iisang taon mula nang isiwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang eskandalo. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, mas magandang makita ng mga grupo ang inilalabas na updates ng gobyerno sa mga investigasyon. Hindi naman anya nagpapahinga ang Ombudsman, Department of Justice at DPWH para masampahan ng kaso ang mga dapat kasuhan at mapanagot ang mga dapat managot. Binanggit rin ni Castro na may 2 dati at kasalukuyang senador na ang naipakulong habang nililitis ang kanilang kaso at may mga napafreeze ng ari-arian ng mga sangkot. Pakinggan natin si Jose Castro. Sana makita nila lahat ang naging accomplishments kahit wala pang 1 year. Kahit wala pang 1 year, marami na pong nagawa. Nagkaroon na rin po ng freeze ng assets ng mga sinasabi nating maaaring sangkot sa flood control mess. So sana po ay makita nila ito at wag na masabing walang ginagawa ang gobyerno. Si Palas Press Officer Claire Castro. Yes, Lakay? Hindi yata updated si Yusek Claire Castro. Ayan. Apay ngay, Lakay. Doon nga sa ating espesyal na balita kanina umaga, hindi yata nila alam na yung number 1 na? Yung binansagan ng presidente na flood control king, number 1 sa kanyang listahan na doon sa 15. Ay, wen. Abay, inabsuelto na ito ng PICAB. Ayan, ibinalik ang lisensya at back to business. Hindi nakasuhan. Bakit? Samantalang yan ay number 1 sa listahan ng presidente. Anyari. Ayan. Kanino nakakapit, Lakay? Yun ang tanong. Kaya siguro paalala kay Yusek Claire Castro, ayan, kalampagin din. Hindi lang mga senador, congressman, yung mga contractor din. Correct. Ayan, wag lang si Diskaya. Ayan. Dami pa nila eh. Oo, 15 mahigit yan eh. Ayan. Bakit isa lang? Ayan. Ang sabi lang kayo ng Malacanang ay nilinis na daw yung listahan ng mga contractor. Nilinis? Nilinis. Paano naglinis? Nakapost daw sa website ng DPWH yung mga blacklisted. Ba't walang nakakasuhan? Yun na nga. Ba't Diskaya lang yung naririnig natin, nakita natin? Ba't blacklisted lang? Ba't hindi nakakasuhan? Dapat kasuhan ng mga yan. At makulong din, Lakay. Oo. Baka naman kasama pa rin sa iniimbestigahan. Ang tagal. Mag-iisang taon na. Moving target, Lakay. Baka magkalimutan kahit tuloy nag-rally yung White Ribbon Movement kahapon. Nagkakalimutan na. Matumal. Abangan natin, Lakay. Ayan, sige. Ayan. Mga susunod pa. Ayan, paalala mo kay Yusek Claire Castro, ha? Wag lamang yung, okay, at least may naipakulong ng senador, pero yung iba pang kasabwat, yung mga contractors. Madami pa eh. Dami pa niyan. Dapat wag kakalimutan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Miss Leta. Teka, dumating na ba ang... Teka, kumusta yung pag-iikot ng presidente sa Zamboanga at sa Sulu? Lakay, nakibudel fight sa mga sundalo ang komando. Ganun ba? Diba, matatandaan mo, last week ay ang kabudel fight ng presidente ay mga magsasaka at mga irrigators.
Oo, ngayon naman ay yung mga sundalo sa Sulu. Nabigyan kayo ng intelligence report ang presidente ng militar sa Sulu dahil ang mga MNLF ngayon doon Active? mislet, ha? Abay, may mga pinapakalat sila sa social media na mga armado at sila ay nanawagan ng independence. Nako. Malakay, ang sabi naman patuloy na pinalalakas ang intelligence. Kasi may kanina may mga isinukol may nagkaroon ng turnover doon sa mga armas na isinukol ng mga residente sa Sulu. Mga paltik yata mga Maliliit ba lakay? Wala yung mga high-powered? Yung mga sira-sira ng mga garan. Ano ba yan? Yung mga rusty na? Anyway, sana nga malaman ng presidente yan at hindi lang yan. Hindi lang pagtanggap na intelligence report, ma-aksyonan bago tayo magkagulo-gulo naman dyan sa Mindanao. Oo, lakay. Sabi naman ni Governor Abdul Sakurtan ay committed sila sa pagpapatuloy ng mga hakbang para sa kapayapaan at katatagan sa kanilang lalawigan. Hari nawa, peace be with you. Ayan. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Maraming salamat, Let Narciso mula sa Malacanang. Samantala, lakay pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes, sasalubungin ng kilos protesta. Bantay impeachment tiniyak ang koordinasyon sa liderato ng Senado. Idetalye mo balitang yan, RH12. Milky Riganan. Manang Milky. Lakay at Thea, sasalubungin ng kilos protesta ang pagsisimula ng impeachment trial sa Lunes, July 6. Naipagpulong kay Senate President Win Gatchalian ang mga personalidad na nasa likod ng bantay impeachment. Sila ay sina dating Representatives Franz Castro at Lisa Masa kasama sina Bayan President Renato Reyes Jr. at Professor David Michael San Juan, convener ng Kilusang Bayan kontra Kurakot. Sa kanilang meeting kay Gatchalian, tiniyak ng bantay impeachment ang koordinasyon para masaksihan din ng publiko ang maayos na pagsubaybay sa impeachment trial. Sa panig ni Castro, sana angay maging maayos at hindi madelay ang trial dahil nasa interes ng taong bayan ang katotohanan at hustisya. Dagdag pa ni Congressman Castro, sana humarap si VP Sara sa impeachment trial at huwag nang gumamit ng squid tactics. Ako si Milky Riganan nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat naman ng Milky Riganan. Dumako naman tayo sa Senado. Siksikan sa mga public school sa matutugunan sa pamagitan ng Basic Education Voucher Law ayon kay Senator Loren Legarda. Ano itong Basic Education Voucher Law na ito, Raymond? Aris number 28. Raymond Advance, please come in. Mayor, ikinatuan ni Senador Loren Legarda na naprobahan na sa Bicameral Conference Committee ang Basic Education Voucher Program Act. Ito ay ang pinagsamang bersyon ng Senate Bill No. 1981 at House Bill No. 4744 na may layuning amyendahan ng Republic Act No. 6728 o ang Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act. Inilarawan ni Legarda ang panukala bilang mahalagang reforma na nagtataguyod ng akses at makatarungang edukasyon na sumusuporta sa mga mag-aaral, guro at paaralan. Sa ilalim ng Basic Education Voucher Program Act ay madadagdagan ng mga mag-aaral na maaring mag-enroll sa mga private schools at babayaran ang bahagi ng kanilang tuition. Dagdag solusyon ito sa sobrang siksikan ng mga estudyante sa mga public schools mula kinder hanggang high school. Lalo na ngayon na may problema sa seguridad kasunod na makarasan sa iba't ibang eskwelahan. Ang mga pribadong paaralan na kalahok ay kailangang sumailalim sa quality assurance, magsagawa ng national assessment at magpakita ng performance data. Sabi ni Legarda, sa programang ito ay mabibigyan ng patas na pagkakataon ang mga bata na magtagumpay. Alinsunod ito sa paniniwala ng senador, ang edukasyon ay siyang greatest equalizer para sa bansa. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Advance. Samantala, lakay 3 pang Ateneo personality humarap sa investigasyon ng NBI. Idetalye mo balitang yan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Lakay Miss Thea, kakaharap lamang ni Ateneo Physical Therapist Jerry Crueca
sa investigasyon nitong National Group Investigation, kaugnay pa rin ng pagkamatay ni Neva Terbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora kamakailan. Pero tumanggi na si Rueca at yung kanyang abogado na magbigay ng anumang pahayag sa mga mamamahayag. Una nang nagsumite sina Ateneo coach Francisco Alas at si Athletics Director M. Fernandez ng kanilang affidavit sa NBI Homicide Division kaninang alas 10 ng umaga yan. Tanging abogado lamang yung ipinadala naman ni Ateneo Assistant Coach Buboy Domingo at ni Strength and Conditioning Coach EJ Elumba kanina. No show naman o hindi sumipot si Strength and Conditioning Coach Grant Dern sa kagawaran. Una nang tinarget ng NBI na matapos yung investigasyon noong nakalipas na linggo pero kinailangan pang ituloy yung pagkuha ng mga testimonya sa ilan pang Ateneo personality ngayong Lunes. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Giselle Ricafort. Samantala dalawang Chinese nationals nasangkot sa robbery inaresto yan sa Pasay. Noche Kakas, please come in. Lakay, inaresto ng pulisya ang dalawang Chinese national habang nakatakas ang dalawa pang suspect sa robbery incident sa isang residential building sa lungsod ng Pasay. Nagugat ang pag-aresto ng magreklamo ang isang 30 anyos na Pinoy. Sa kanyang reklamo, iginapos umano siya, tinutukan ng baril at pinilit na maglipat ng pera sa isang online account. Hiningi lang umano ang mga suspect sa renta, ngunit wala nang magawa ng pagtulungan siya ng mga suspect. Target naman ngayon sa manhunt operation ang dalawa pang suspect na nakatakas. Positibong itinuro ng biktima ang unang naaresto habang ikinanta na rin ito na nasa ibang kwarto ng hotel ang pangalawang. Aresto 7, Noche Kakas, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Muchas gracias, Noche Kakas. Balita mula sa abroad, Miss Thea. 10 skydivers at piloto sa France patay matapos mag-crash ang sinasakyang eroplano. Idetalye mo balitang yan, James Galange. James. Balita mula sa France, patay ang 11 sakay kabilang ng piloto matapos mag-crash ang sinasakyan nilang eroplano sa bayan ng Tomblaine na matatagpuan sa silangang bahagi ng bansa. Ang mga sakay ay binubuo ng mga skydiver kung saan 5 rito ay tatalon sa kaunaw ng pagkakataon at naisipang itry ang extreme sport para raw sana makapaglibang. Nahulog ang eroplano sa isang airfield malapit sa residential area at shopping center ngunit wala namang ibang nadamay sa insidente. Sa ngayon, hindi pa tukoy ang sanhi ng aksidente habang nagpaabot naman ng pakikiramay ang alkalde ng lugar sa mga pamilyang naulila ng mga biktima. Ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang sports sa Miss Thea. Taka Minoa, itinalagang head coach ng Alas Pilipinas Women para sa Asian Games. Final roster ng national team, alamin. Idetalye mo balita, Millie Borja. Muling maglilingkod para sa bansa ang core ng Alas Pilipinas Women na pinangungunahan ni Captain Gia de Guzman matapos italaga ng Philippine Olympic Committee o POC si Japanese coach Taka Minoa bilang head coach ng kupunan para sa Aichi Nagoya 20th Asian Games. Naglabas ng anunsyo ang POC para sa kupunang sasabak sa Asian Games na gaganapin mula September 19 hanggang October 4 sa Japan. Si Minoa ay dating head coach ng Akari Chargers sa Premier Volleyball League at asawa ng dating Philippine national team standout na si Sachi Minoa o mas kilala bilang Jaja Santiago. Mangunguna sa Alas Pilipinas Women si Team Captain Gia de Guzman kasama sina Justin Hazareno, Jen Nierva, Bella Belen, Eya Laure, Angel Canino, Fifi Sharma, Vanny Gandler, Alea Malaluan, Amy Provido at Mars Alba. Nilinaw din ng POC na mananatili para sa national team pool sina Shayna Nitura, Don Katindig at Del Palomata. Magugunit ang nauna nang hindi nakasama si Nitura dahil sa pagre-recover mula sa injury. Ayon kay POC President Abraham Bambol Tolentino, nagpadala na ng liham si POC Secretary General Attorney Wharton Chan kay Minoa para sa kanyang pagkakatalaga. Gayon din kay Italian coach Angelino Frigoni na magpapatuloy bilang supervising coach ng Alas Pilipinas Men. Samantala, mangunguna naman para sa men's team ang mga veteranong sina Brian Bagunas at Mark Espejo, kasama ang mga manalarong sina Jude Garcia, Lloyd Josephat, Buds Budin, Leo Ordiales, Albo Carizali, Peng Tagibolos, Oware Tamar, Jos Ibanez, Adrian Villados, Vince Lorenzo, Christopher Rog Alejos,
at Trevor Torrio. Kasalukuyang pinangangasiwaan ng POC ang men's at women's volleyball national teams habang nananatiling suspendido ang Philippine National Volleyball Federation o PNVF ng International Volleyball Federation o FIVB. Ayon sa POC, tungkulin nito ang pamamahala sa mga national team na sasabak sa Olympics, Asian Games at Southeast Asian Games habang nakasuspindi ang pambansang federasyon. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja. At ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael Ismaygay, Miss Thea. How much lakay? Aba, tumatatagan ng konti ang ating piso laban sa dolyar. Stronger than yesterday. Yes, last Friday. Kung nung Friday ay 61 pesos and 30 centavos per dollar. Today, Ngayon ay 61 pesos and 17 centavos. So, maraming salamat, Mr. Michael Ismaygay, our business correspondent. At paalala naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa nais magkaroon ng 100,000 pisong premyo na mahilig sa photography. Abay, bukas na po ang deadline ng 2026 photo contest ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na may temang Kids at Play. Ulitin natin, ito po ay may 3 category: conventional, mobile at drone categories. Open sa mga amateur at professional photographers. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, abay sila ay magbibigyan ng premyong 100,000 piso bawat mananalo sa mga nasabing kategorya. At para sa karagdagang detalye, punta ng kanilang website www.pagcor.ph/photocon 2026. Lakay, muling nagbigay ng karangalan sa Pilipinas ang eksperto sa marketing at branding na si Dr. Karen De Asis matapos niyang tanggapin ang 2 prestigyosong pandaigdigang parangal mula sa World Marketing Congress at World Women Leadership Congress sa seremonyang ginanap noong Hunyo 26 sa Dusit-Tani, Manila. Kinilala si Dr. De Asis bilang isa sa mga 2026 Most Admired Marketing Leaders of the Philippines bilang pagkilala sa kanyang kahusayan sa pamamahala ng mga tatak o brand management, customer-centric marketing, inobasyon at corporate social responsibility. Ginawaran din siya ng Philippines Women Leaders Awards at nagbibigay pugay sa mga kababaihang nagpapakita ng katatagan, makabagong pamumuno at kakayahang maghatid ng positibong pagbabago. Dagdag ang parangal na ito sa kanyang kahangahangang talaan na mapagkilala kabilang ang 2025 ASEAN Women Entrepreneurs Award kung saan kinatawan niya ang Pilipinas, gayon din ang iba pang mga parangal para sa kanyang natatanging ambag sa marketing, education at leadership. At congratulations sa mga graduates ng STI na idinaos ang kanilang graduation rites dito sa Aliw Theater kanina, Miss Thea. At congratulations din sa mga bagong graduate na cum laude pa. Wow! Congratulations kay Rudyar Romanos Geliaco, cum laude ng University of Santo Tomas, Miss Thea. Wow! Anong course lakay? Abay, di sinabi ko anong course ito ha? Anong course siya, Kuyang Attorney Nelo Geliaco, ha? Pagbati mula sa kanyang proud daddy, Attorney Nelo Geliaco, Vice President ng GSIS. Wow. Eto pa, summa cum laude naman ito, ha? Walang Ang kalakas-lakas, bigat nito, walang kahigilig mag-aral. Si Pat Jerome de la Cruz ng Santa Maria, Bulacan, summa cum laude Miss Thea ng UP, Bachelor of Science in Civil Engineering. Ano ba yan? Wala sa mood mag-aral lakay. Galing-galing. At ang maganda pa rito, scholar ni Congressman Ador Pleito ng Bulacan. Congratulations. Wow, congratulations. Very proud. At congratulations sa ating newly raised brother, Kuyang Harencio ng Andres Bonifacio Lodge sa number 199. Ayan, pagbati mula sa kanyang proud daddy Coach Pido Harencio ng UST. Nakatutok din sa atin lakay ngayon ang anak ni Florante Rosales na si CJ Rosales. Birthday niya ngayon. Oy, happy birthday. Hi CJ, happy birthday. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Louie
Joey Enciso, Kuyang Paul Duldulao at Kuyang JP Lopez ng Teodoro Makalma Calolats number 136. Happy birthday pa kay Kuyang hindi pala. Happy birthday kay Mayora Menchi Abalos ng Mandaluyong City. At yan ang kabuo natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. Susunod na, mga balansyadong balita mula kay Henry Ure at Miss Kay. Karen Oyong. Oras, alas 5:06. This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba